Ngayon ay pag-uusapan natin expectation versus reality, kung magkaano ang sweldo at unit income ng isang OFW. Pero disclaimer lang po, ito ay nakadepende pa rin sa isang OFW kung siya ay matipid o magastos. Halika't samahan niyo ako, pag-usapan natin. So, ito na yung expectation versus reality, di ba? Ang laki. Halos 50. Kaya ito ay nagkaroon ka na ng idea. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin yung expectation versus reality. Kasi may nakapagtanong sa akin na magkano ba ang magiging net income ni isang OFW dito sa bansang Kuwait pag ganito, ganyan ang sweldo. Kaya nagkaroon ako tuloy ng idea na pwede pa lang itong gawan ko ng vlog para lalo mong maintindihan. Dito ay nakadepende sa iyong sahod. So, expectation versus reality. Magkano ba ang pwedeng net income o salary ng isang OFW dito sa Kuwait ng sahod ay 275 Kuwaiti dinar per month. Yan ay, tulad ng sabi ko, depende sa sweldo ng isang OFW. Kasi ng isang OFW dito sa bansang Kuwait ay marami rin binabayaran. Pero bago natin umpisahan, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel. Like, share, and subscribe. Ronnie Motilia Vlogs. So, bago natin umpisahan, disclaimer lang po. Ito ay expectation, hindi naman versus realidad, ay nakadepende pa rin sa isang OFW. Kung may isang OFW ay matipid o magastos. So, okay, kasi ang tanong nila ay iniisip nila sa atin kapag magkano ba yung sweldo mo? Sabi, example, yung isang OFW, ang sweldo is 275. So, ni 275 na to, ang magkanong palitan, tina-times na nila agad, which is mali. Kasi, dito sa bansang Kuwait, kaming mga OFW dito, marami rin kaming expenses na binabayaran per month. Okay, kasi kapag times na nila yan, 275, which is ang palitan kahapon is kapag below 10,000 pesos, ang palitan is 184 point, my point is something. Sabihin lang natin, round up natin, 184. Ngayon, kapag 10,000 above, iba na naman yung rate. Kahapon is 182 point something kasi nagpadala ako sa pamilya ko. So, halimbawa, sabihin natin ito ng palitan is 182 pesos. Ito ay pumapatak na ng 50,050 pesos. 50,050 pesos. Now it's yan na ang iniisip nila na sweldo na ng isang OFW na nagkakasahod ng 275, which is mali. Kasi nga tulad ng sabi ko, marami ring babayaran ni OFW dito sa bansang Kuwait, lalo pag live out. Okay, so number one na expenses is accommodation, kasi yan yung number one. Hindi ka naman pwedeng tumira. Meron din yung mga workers dito na free accommodation, pero karamihan dito is live out. Dito ang nagmi-minimum ang accommodation, depende sa anong tawag nito, sa room na kinuha ng isang OFW, na which is pwedeng room, partition, pero karamihan dito partition, which is nagre-range siya ng 50 to 60. Meron pa yan mas mataas. Sabihin na lang natin na 60. Okay? Yan ang rent ng accommodation ng isang OFW. Sumulat. Okay, 60. 180 dinar. So, transportation. Kasi malimit. Hindi ka naman pwedeng mag-transport. Kung malapit yung pinapasukan mo, maswerte ka, makakatipid ka. Kalimitan dito ang transportation is 20 kd, 180 dinar. Okay. Ayaw sumulat. So,
Number 3, ang kailangan mong paglaanan din ng ng budget is food allowance, of course, di ba? So dito maglalagay tayo ng 30 KD. Medyo tama lang to. Okay, matipid pa na nga to. Which is kailangan mo rin ng pang personal hygiene, sabon, shampoo, toothpaste at iba pa. Mababa na rin to 5 KD kasi pag bumili ka naman ng sabon at saka shampoo, maybe it take a month. So binaras na lang natin. Lagyan natin ng 5 KD. Okay. So pocket money. So kailangan mo rin maglaan ng pocket money kasi kung tra-transport ka, na-late ka, kailangan mo mag-taxi kasi kailangan mo pumasok. Lagyan na natin ng 10 KD. Okay. So ito rin yung pinaka-importante, internet line. Which is dito ay uso yung installment, kasama na yung line, gadget, tulad ng sabi ko, disclaimer lang, depende na naman dito sa isang OFW na halimbawa kumuha ng linya is kumuha ng high-end, of course mas mataas. Katulad ko, nung nag-renew ako ng router, kumuha ako ng isang cellphone na which is hindi high-end to, yung mumurahin lang, which is 6 KD per month yung sa cellphone. Tapos yung linya ko is 7.5, that's 13.5. So halimbawa pero kung mas maganda yung kinuha mong cellphone is mas mataas din yung bayad mo per month. Sabihin na lang natin 15. Okay, small cap. So yan yung magiging gastos ni isang OFW sa isang buwan. So 60, 80, 110, 15, 125, 30. This is already 140 PWD. Now is yan yung magiging expenses. Ay, sumulat. So yan na yung magiging expenses ni isang OFW. Biruin nyo. So ngayon, babalikan natin yung 270 na sweldo ng isang OFW na binis natin. Okay? So 275 minus 140. Magkano lang natira? Which is 135 or 80 dinar. Okay? PWD. So, pag i-times mo na yan, tulad ng sabi ko, ang palitan kahapon is 182 point. May butal eh. Pag 10,000 pataas, pag pababa, mas mataas ng 2 pesos, 184 point. I-round na lang natin, 182. Pag yan ay tinimes mo ng 182 pesos, so ang equivalent niyan ay 24,570. Sorry, this 570. See? Yung expectation versus reality na pag tinanong mo yung sweldo ng isang OFW, itinimes mo agad, ang kalabasan ay ang laki. Pero pag tinanggal mo yung expenses ng isang OFW, punta ka sa anong tawag nito? Net. Magiging net income. Halos kalahati. So, mahal talagang ano dito, ang expenses din. Cost of living is mataas din ang cost of living dito, mahal. So, yan yung expectation versus reality. So, yung mga nakapapanood nito na kapwa ko OFW nandito sa Kuwait, pwedeng pa-comment below. Katulad ng sabi ko, disclaimer lang po is ito ay din nakadepende pa rin sa
isang OFW. So, pa-comment below. At saka hindi naman lahat, kahit sang bansa. Kasi nga, gumagastos naman tayo. Kaya, masyerte yung mga hindi na gumagastos, na libre lahat, swerte sila. So, ito na yung expectation versus reality, di ba? Ang laki. Halos 50. Kaya, ito ay nagkaroon ka na ng idea. So, maraming salamat sa iyong pagsama. At again, ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel. Like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga susunod kong videos. Again, have a nice, great, and have a safe to all of you. See you again.